Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Kita sa lumang tipan, kapag ang hari po ay sumama sa gera at nagtagumpay ang hari, dala-dala niya sa kanyang pagbabalik yung mga magagandang mga bagay, mga mahalagang bagay na kanyang inuwi, pati na yung ilan sa mga prisoners na kanyang kinuha. At ang gagawin niya, habang ang mga tao ay sinasalubong siya ng masigabo sa kanilang pagtatagumpay, binibigyan niya ang mga tao ng mga regalo na iba-iba ayon sa kagustuhan niya ipinagkakaloob niya rito. At alam po ba ninyo na ang Panginoong Jesucristo sa Ephesians 4:7 and 8, ang sabi dito, but to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. So si Jesus ang naghati-hati ng mga grasya na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. At ito nga ay ang ating mga kakayanan, ang ating mga katalinuhan, ang ating mga talento na pwede nating gamitin. This is why it says, when He ascended on high, He took many captives and gave gifts to His people. So, natanggap na po natin ang mga regalong ito. Kaya kinakailangan, you must discover and be trained in the use of the gifts. Kinakailangan malaman natin kung ano yung regalo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, dahil kapag nalaman natin ito, magagamit natin ito sa pinakamabuti, pinakamataas na paglilingkod. Ang sabi ng Galatians 6:4, each one should test their own actions. Yung test po rito, kinakailangan dito na i-measure daw natin o alamin natin, i-analisa natin kung ano ang regalo ng Diyos na nasa sa atin. Then, kapag nagawa natin ito, ang sabi ito, then they can take pride in themselves alone. At tayo ay may pagmamalaki natin sa harapan ng Diyos, yung mabubuting bagay na ating ginawa sa tulong niya at sa pagdiscover ng regalo ng Diyos na nasa sa atin. Sabi dito, look at yourself. Do you know already your skill? Alam niyo na po ba kung ano ang ating kakayahan, yung regalo ng Panginoon, yung mga abilities ninyo? Kung saan daw tayo nakikita natin na tayo ay lumalago, kung saan natin ito nagagamit ng mabisa, gamitin natin ito ng malakasan para sa kapurihan ng Panginoon. Dapat masagot po natin na yes, alam ko ang aking kakayahan. Yes, alam ko na marunong akong sumulat. Yes, alam ko na marunong akong umawit. Yes, alam ko na marunong akong magpintura. Yes, alam ko na ako ay tinawag ng Diyos bilang maging leader. Yes, gagamitin ako ng Diyos para ako ay maging nurse. Yes, ako ay tinawag ng Diyos para maging isang arkitekto at marami pang iba. Kayo po ba? Ano po ang inyong skill? Ano po ang inyong talento na pwede ninyong ipagkaloob sa Panginoon at ito ay magamit ninyo ng malakasan para maluwalhati ang Panginoon? If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Binigyan tayo ng Panginoon. Alamin po natin ito at ipagkaloob natin ang papuri sa Panginoon at atin itong linangin, atin itong pagyamanin. Ang kutsilyo daw o ang itak, knife, ay pumupurol kapag ito ay hindi ginagamit, kung ito ay itinatabi lang. Kapag ginagamit natin ang ating mga gifts, lalo itong nagiging makinang, lalo itong nagiging alim. Ibig sabihin, ito ay lalo nagiging mabisa na nagagamit natin para maipagmalaki natin ang pangalan ng Panginoon at sa kanyang harapan, pwede natin masabi, Lord, thank you for using me to bless your name through the gifts na ipinagkaloob mo sa akin. At we have to really to align our job with our skills. Sa ministeryo ng Panginoon, makikita natin na lamang po ang mensahe ng awitin, huwag niyo na pong pansinin ang aking boses. No, napaka-ironical po yung kanya sinasabi dahil kapag tayo po ay may skill ng pag-awit, ibig po sabihin maganda po ang ating boses at sumasabay. At kapag maganda ang ating boses, wala pong kalaban yung magandang mensahe na daladala ng ating awitin. Kung minsan po napakaganda ng mensahe ng awitin na patungkol sa Panginoon, pero ito po ay nahahadlangan na maunawaan naman na ng palataya dahil hindi po akma ang tono ng boses natin doon sa ating awitin. Pangalawang Timoteo 1:6, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying out of my hands. Pinapakita po dito ni San Pablo na ang mga binigay sa atin ng Panginoon
na kung paano tayo gagawa ng mabuting bagay para sa kanyang kapurihan ay kinakailangan na ating linangin. Kinakailangan na lagi nating gamitin, kinakailangan na kumbaga sa apoy na katulad na nakikita niyo po dito sa screen ay naninigas yan habang lalo tayong kapag ito ay ating pinapaypayan. Papaano po natin gagawin na papaypayan natin o lilinangin natin o i-enrich natin, i-develop natin yung mga skill, yung mga talents, mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Siyempre, una po, kinakailangan na ihandog natin ang regalong ito sa nagbigay sa atin. Ang Diyos sa nagbigay, siya din dapat natin sa Kanya din dapat natin ihandog. Ibig sabihin, gagamitin din natin ang bagay na ito para sa Kanyang kapurihan. At magagamit natin ito ng mabisa kapag ang banal na Espiritu, ang sabi dito, which is in you through the laying out on of my hands. Kaya inihahandog yung mga skill para sa Panginoon upang ito ay malakipan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang magamit natin ng malakasan para din sa Kanyang kapurihan. Share Jesus. Subscribe, share Paraclet TV. Go, go, go.